Lahat ng lalaki ay masama. Bakit hindi ako pumili ng isang gwapo? Magandang umaga. $10 milyon. Huwag mo akong usisain. Huwag kang magpakalat ng balita o may magtuturo sa'yo ng leksyon. Nakipag-ibigan ako ng isang gabi. Saang malaking konglomerado ka tagapagmana? Ginoo. Hindi ko ba sinabi na huwag kang masyadong mag-ingay sa labas? Sabi ng tatay mo, umuwi ka sa inyong bayan. Naintindihan ko, Ginoo. G. Chen. Bumagsak ang presyo ng stock ng Chen Group. Ano ang gagawin mo? Ang alyansa sa kasal sa He Group, talaga bang kakanselahin? Ang usapin sa kasal na ito, Kinumpirma na kanselado na. Naniniwala ka ba sa mga himala? Mga himala? Anong mga himala? Z, gumaling na ba ang mga binti mo? Ang mga himala ay na mangyayari sa akin. At mangyayari rin ang mga ito sa Chen Group. President, umabot sa limit ang stock ng Chen Group. Nandaya at nagtaksil si Hiyang. Hinding-hindi ako magpapakasal sa ganong tao. Mula ngayon, ang Chen Group ay kontrolado ko lamang. Presidente, ang astig mo na ngayon. Alam mo na mangyayari ito? Kaya sinadya mong manatili sa silyang digulong? Ang silyang digulong na ito ay salamin na nagsisiwalat ng mga halimaw. Ipinapakita nito kung sino ang tao at kung sino ang multo. Si Heyang ay talagang isang multo. Kung gayon, sino ang tao? Bro, tingnan mo ang kotse ko. Kaya pa bang ayusin? dahil nahanap mo ako, sabihin mo maaari bang ayusin? Ikaw ang presidente ng Long City Sports Car Club? Ang mga kotse mo ay mas marami pa sa mga bag ng kapatid kong babae. Kung sasabihin mong kaya, gagawin ito. Kaya isa lang siyang mekaniko ng kotse. Kaya pala ang lakas niya. Oh, pare! Ang galing mo talaga. Tumahimik ka at lumayas ka? Boss, ayos na ang kotse mo. Mag-ingat ka. Hindi ba ito ang tagapagmana ng isang malaking konglomerya? Bakit nag-aayos ka pa rin ng mga kotse? Hindi ba sapat ang cheque na ibinigay ko sa'yo nung huli? Mas malaki ang gana ko? Akala ko magpapakunwari ka na hindi mo ako kilala kapag nakita mo ako. Hindi ka pwedeng magtanong tungkol sa akin, ni hindi mo ako pwedeng questionin.
Pero hindi ko sinabing hindi kita pwedeng matulugan. Sige, Salamat, Presidente. Ayos na ang supercar ng Long City. Kung wala ang iyong pag-aayos, sino ang mangangahas na umakyat sa Spring Mountain? tigilan mo ang kalokohan. Umalis ka. Huwag mo akong abalahin kung wala namang mahalaga. Saan ka kanina? Tumutulong sa isang kaibigan. May kailangan ka? Oh. Pakasalan mo ako. Anong ginagawa mo? Bakit mo kukunan ng marriage certificate natin? Ipopost ito sa Moments. Tandaan mo ito. Ang kasal natin ay isang kontrata. Dahil kontrata ito, kailangan natin gumawa ng patakaran. Unang patakaran, huwag mo akong ilantad sa publiko. Relax. Nag-anunsyo lang ako, na-taken na ako para tumigil na. Yun dahil Fulton na nilinandrigan at sumuko na. Mayabang. Anong nakikita ng mga babaeng yun sa'yo? At patuloy ka nilang ginugulo? Ang lalaking napupusuan ni Miss Chen ay na may dahilan para maging kumpiyansa. Hindi ko ito binalak. Bakit iba? Chenze, nabubulag ka sa pagnanasa. Darating ang gulo. Mag-selfie tayo? Ayoko. Sige na, Huwag mo akong kunan. isa pa. Ang daming regalo. Magkano kaya ang halaga nito? Pare, gumaling na ba ang mga binti mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Oo nga. Ang gandang balita. At itinago mo lang? Hindi mo kami itinuturing na pamilya. Napakagandang balita nito. Sapat na ang ligtas ang lahat. Z, halika at tingnan mo. Ang jade na ito ay mula kay Heyang. Napakahalaga nito. Pinakamataas na uri ng Imperial Green na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang sinseridad ko ba ay sapat? Sapat na. Sapat na. Are, humihingi na ng tawad si Hayang. Huwag kang masyadong matigas ang puso. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang kasal ninyo ni Heyang. Bilisan ninyong iplano. Ikasal na kayo. Yung 50 million ko? Hiyang, kung maibabalik mo ang sirang jade na ito, sa orihinal na anyo nito, patatawarin na kita at pakakasalan ka. Baliw ka ba? Paano mo maibabalik ang basag na jade? Alam mo, hindi na maibabalik ang mga nasira. Baliw ka ba? Ito ay 50 milyon. Huwag mo itong basagin. Ang mga bahaging hawak ko ay nagkakahalaga ng 50 billion. Gusto mo akong ibenta sa halagang 50 million lang? Ibinenta mo ba ang utak mo sa kapal ng mukha? Ikaw, Paano naging bulag ang nanay ko para magpakasal sa hangal tulad mo? Z, dahil alam po ang kahalagahan ng mga bahagi, dapat mo akong pakasalan. Ang pinagsamang mga bahagi ng ating dalawang pamilya ay maghahari sa buong merkado. Pasensya na? Huli ka na?
Ang sertipiko ng kasal? Nagpakasal ka? Are, mayroon kang Heyang, mabuting lalaki, pero ayaw mo siyang pakasalan? Mas gusto mo ang estranghero? Masyado kang padalos-dalos. Oo, napakalaking bagay at hindi mo man lang ito tinalakay sa amin. Chenza, wala kang pakialam sa iyong ama. Hindi ba ang nanay ko ay tumakas din kasama ang tatay ko sa likod ng kanyang pamilya? Namamana ito. Ikaw, Halika rito. Chenzi, wala akong pakialam kung sino ang pinakasalan mo. Makipagdiborsyo ka agad at pakasalan mo ako. Kung hindi ko makuha ang ari-arian ng lolo ko, papatayin kita. Papatayin kita. Lahat ng kagandahan at tamis nung dati. Peke lang ba lahat? Ang lalaking nasa harapan ko? Ito ba ang tunay na ikaw? Nangangahas kang sipain ako? Chenzi, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huyang, ang batang lalaking nagligtas sa akin noon, ikaw ba talaga iyon? Ako iyon. Iniligtas kita. May peklat pa ako. Pantay na tayo. Chenzi, huwag kang mahulog sa mga kamay ko o babayaran mo ang lahat, luma at bago. Alam mo bang, bumalik na ang tiyo mo? Kung hindi mo pa rin kaya si Chenzi at hayaan mong ibigay ng lolo mo kay He Chuan lahat ng bahagi, saka tayo, maghihintay na lamang mamatay. Ngunit ang tiyo ang nagligtas sa kanya. Tiyo. Tito, bakit ka bumalik? Nagkakarera ka ng kotse sa US? Hindi ba iyon masaya? Gusto ko ring magkarera ng kotse dito. As tingnan ng negosyo ng pamilya natin. Maghanap ng bagong libangan. Walang kasiyahan para sa'yo sa He Group. Chuan, binabalaan kita. Sa pamilyang He. Ako ang panganay na anak na lalaki. Kuya, kumilos ka ng parang panganay. Huwag mong palaging ipakita na ako ay isang kakilakilabot na kaaway. Napakawalang dangal nito at ito ay nagpapakita na natatakot ka sa akin. Kuya, hindi na ako isang batang maaring manipulahin. Wala siyang malay at may mataas pa rin siyang lagnat. Kailangan ba niyang lumipad papuntang US ngayon? Humad lang siya sa akin. Habang wala si Itay dahil sa negosyo, ipapadala ko siya sa malayong lugar. Siyempre, noon, ipinadala kita sa US para sa iyong pagsasanay. Ngayong bumalik ka para tulungan ako, magtutulungan tayo upang palawakin ang He Group. Hindi pa patay si Itay. Hindi pa sa'yo ang pamilyang He. Gusto mo talagang makipagkompetensya sa akin? Sinabi mong lumaki na ako. Bakit hindi? Kuya, talaga bang mananatili ka rito? Nag-aalala ako na balang araw, kung hindi ka mag-iingat, baka maaksidente ka. Dahil aksidente ito, kung kailan o kung kanino ito tatama, ay hindi mahuhulaan. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin, kaya dapat kang mag-ingat. He Chuan. Tumayo ka. Pakatapang mong isumpa ang ama ko? Anong ginagawa mo? Kayo dalawa. Subukan ninyong saktan siya. Dito, magandang damit. Pinili sa Amerika? Kuya, tingnan mo. Hindi mo man lang sinabi na nakabalik ka.
Sana sinundo kita sa airport. May regalo ako para sa'yo. Oh, Tatay, kasal na ako. oh, talaga? Pinahahalagahan ng aming pamilya ang tamang kapareha. Paano ka nag-asawa ng basta-basta na lang? Hindi basta-basta. Ikinasal ako sa tagapagmana ng isang pamilyang Chaebol. Hindi ako naniniwala na magpapakasipsip ka sa mayayaman. Kung sinabi iyon ni Hiyang, maniniwala ako. Lolo, walang kabuluhan ang ginawa ni Tito. Iminayos kong pakasalan ay ang panganay ng Chen. Talaga? Aling pamilyang Chen? Aling pamilyang Chen? Siyempre ang pinakamayamang pamilya sa Long City. Ang lehitimong panganay ng mga Chen, Chenzi ang pangalan niya. Maging mabait ka sa kanya, ha? Hindi ba nagkataon? Kapag nabili mo ang bahay na ito, sayo na ito, malapit ito sa Chen Group at kumpleto rin ang mga pasilidad sa paligid, Iyang dating nobyo mo. Anong pangalan niya? iyang basura. Hirin ang apelido niya, ang panganay na anak ng He Group, He Yang. Sabi ko na nga ba, Nagseselos ka? Dahil kasama mo ako, huwag kang magselos. bakit? Dahil nagpakasal ka sa pamilya ko, dapat kang sumunod sa asal ng lalaki. Mula ngayon, magpaalam ka paglabas. Kung wala ang pahintulot ko, bawal manigarilyo at uminom. Bawal ang masyadong hubad na damit. Bawal mag-add ng ibang babae. At higit pa, huwag kang... Dahil sa mga sakripisyo ko, dapat mo akong gantihang mabuti. Anong gantimpala gusto mo? He Chuan, anong ginagawa mo? Kinukuha ko ang reward ko. Z, Anong ginagawa mo dito? matagal na tayong magkakilala. Hindi mo ba ako kayang pakinggan kahit sandali? Sumpa ko, mula ngayon, hindi na kita aabalahin muli. Magsalita ka at umalis ka. Ikaw na hamak? Akala mo hindi kita kayang gapiin. He Yang, ano ang gusto mo? Masyado akong naging mabait sa'yo nun. Dapat ibinagsak na kita kanina. Ikaw isang babaeng mahalay na nakikiapid sa labas? Ikaw at si Chen Lulu, mga mangangalo niya, na nandaraya sa likod ko. Ngayon gusto mo akong sisihin? Mas gugustuhin ko matulog sa isang mekaniko kaysa hawakan ang marumi mong pipino. Chatensi, maging matino ka at makipaghiwalay ka na agad. Saka mo akong pakasalan. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nagkasundo tayong magmaneho pero hindi ka pa nagpakita. Hindi ka sumasagot sa iyong telepono. Secretary Lin, abala ba ang kumpanya? Kailan matatapos si Miss Chen? Umalis na siya na nagsabing may appointment siya sa iyo. Hindi pa ba kayo nagkita? Naku, hanapin ang numerong ito. Ngayon na... May mali. Dinukot siya. Bitawan mo ako. Binabalaan kita? O pagsisisihan mo ito? Kung gayon, gusto kong makita kung paano mo ako ipagsisisi. Bitawan mo ako? Ang ganda ng katawan mo. Mas sexy pa kaysa sa kapatid mo. Pumunta ka sa impyerno. Chenzi, hindi ko inaasahang matalino ka. Huwag mo akong bigyan ng tsansa. Sa susunod, gagawin ko, May susunod pa? Tumahimik ka. Ang basurang ganyan ay hindi sulit na dumingian ka.
Pasensya na. Nahuli ako. Hindi pa huli. Sakto sa oras. Kilala mo siya? Paano ko makikilala ang basurang iyan? Ang pangit ng panlasa mo dati. Ngunit ang panlasa ko ngayon ay hindi naman masama. Bakit ko nararamdaman na pamilyar sa akin si Hichwan ngayon? Baka nakita ko na siya dati. Mahal, yakapin mo ako ng mahigpit. Kakaiba. 10 taon na ang nakalipas, si Hiyang ang nagligtas sa akin. Bakit ko iniisip si Hichwan? Dahil ba Ano ang iniisip mo? Natatakot ka pa ba? iniisip ko na dapat kong ipadanas kay Hiyang ang mga kahihinatnan. Gusto niya akong sirain, kaya gagawin kong hamakin siya ng lahat. Ako na ang bahala. Hintayin mo lang at panoorin ang mangyayari. Anong magagawa mo? Bubugbugin mo na naman siya? Mekaniko ka lang. Alam mo ba kung ano ang gusto ko? Inumin mo ang gatas mo. Hintayin mong ipaghiganti kita. Miss Chen, sinabi mo na ang kapatid mong si Chenzi ay gustong magpakasal muli kay Hiyang. Totoo ba yan? Narinig ko na si Chenzi ay nag-asawa na ng iba. Saan mo narinig ang mga ganyang chismis? Ang kapatid ko at si Hiyang ay magkasundo ng husto. Hiniling niya sa akin na anyayahan ka rito ngayon. Mamaya, makikita mo mismo kung gaano sila kalapit. Kumuha ng marami para sumikat siya. Anong nangyayari? Pagloloko ba ito? Threesome ba yan? Kaya pala nag-asawa na si Chenzi ng iba. Itigil ang pag-shoot. Itigil yan, tigil. Ito ang room card. Itago mo ang isa para sa sarili mo. Dalhin ko muna si Chenzi sa hotel at dadalhin mo ang mga reporter sa loob ng 2 oras. Kapag naging viral ang mga litrato at may mga video ako sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian. Tumigil kayong lahat. Tumabi kayo. Sino ka? Mahal, bakit parang hindi mo kami kilala? Oh, hindi mo ba naalalang sinabi mo na tayong tatlo ay magkakasama habang buhay? Lumayas ka? Hindi ko talaga kayo kilala. Itigil ang pag-shoot. At sigilan mo ang paggawa ng video o kakasuhan kita. Mr. He, si Miss Lulu ang nagsumbong sa amin. Ano pang hinihintay mo? Palabasin sila dito. Hindi mo pa ipinaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa 2 babaeng ito? Gusto mo rin ba si Mr. He? Gusto mong sumama sa amin? Bakit mo ako sinasaktan? Niloko mo ako at hindi kita maaaring saktan? Kawalang hiya ka? Nakikita mo akong ganito? Tinawagan mo ang mga reporter, lalabanan kita. Hayang, baliw ka ba? Pangahas kang saktan ako. Ang playboy na si Hiyang ay lihim na nakikipagkita sa 2 babae na huli ng kanyang dating hipag, sumiklab ang malaking away. Astig? Salamat, mahal. Masaya ka ba? Paano mo nagawa yon? Sino ang 2 babaeng iyon? Mga upahang aktres sila. Hindi ko inaasahan na ang isang mekaniko tulad mo ay may ganyan kagandang mga koneksyon. Siyempre, kung mga has silang galitin ng aking asawa, gagawin ko silang magbayad para dito. Mahal, ang sweet mo naman,
Hindi ko maiwasang gusto kang pasayahin pa. Paano pa ako magiging masaya? Hindi ba ito ang pamilya, He? Paano mo nalaman ang lugar na ito? May plano ako. Anong gagawin mo? Gusto mong pumasok at bugbugin si Hiyang? Huwag mag-alala, abangan mo lang. Huwag kang magpadalos-dalos. Napakatibay ng mga tarangkahang bakal. Ito ang anak na pinalaki mo. Nakakahiya. Kinansela ni Chenzi ang engagement at ikaw pa rin ang nagdudulot ng eskandalong ito. Ang karangalan ng pamilya, ay niyurakan mo ng lubusan. Wala akong kasalanan. Si Chen Lulu ang walang hiyang may gawa niyan. Sinasagot mo pa ba? Parusahan siya ayon sa batas. Ang kapal mong sumagot. Tigil. Sinasagot mo pa ba? Bobo ka. Hindi mo na maibabalik si Chenzi. Mas masahol ka pa sa... Hindi ka ba matalino? Tulungan mo akong maibalik siya. Anong silbi ng pananakit mo? Suwail na anak, nagre-rebelde ka. Sutil. Ang tapang mong manakit sa akin? Babatayin kita. Tigil. Tigilan mo na ang pananakit. Ang sakit. Dala-dala mo ba ito? Dapat may magandang alak sa gandang palabas. Kung may oras, siguradong kukuha ako ng pampulutan. Tikman mo. Hindi pwede, magdadrive ako. Pero may mas magandang paraan para magdiwang. Matamis. Hindi matamis ang whiskey. Tikman mo ulit. Ah. Oh. Sino? Tatay? May tao ba sa taas? Mahina ang pandinig ko? Alam mo iyon. Umakyat ka at tingnan. Tatay, walang tao sa taas. Sobra kang praning. Bumalik ka at ituloy natin ang laro. Huwag mong palampasin ang batang iyon. Itigil mo na ang pananakit. Mali ako. Muntik na tayong mahuli ng tatay ni Hiyang. Nanonood ka pa rin? Hindi. Hindi ba't paghampas lang iyon sa asong nalulunod? Tara na. Sige. Kung patuloy tayong manonood, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at kunin ka na rito. Heyang, karapat-dapat kanyan. Ang mga nagtataksil sa tunay na pag-ibig ay lulunok ng libong karayom. Heyang isang hamak na tulad niya, paano ka nahulog sa kanya? 10 taon na ang nakalipas, iniligtas niya ako sa QC Road at nasaktan ang braso niya para sa akin. Tito, hinahanap ka ng tatay ko. Sino yan? Kaya pala ikaw ang batang babaeng iniligtas ko noon. Ngunit nagbabago ang tao at naging hamak na siya. Hindi ko ibibigay ang buong buhay ko para sa isang hamak. Zizi,
May hindi pa kita nasasabihan. Ano yon? Ako... Si Secretary Lynn ito. Hello? Ano ang sinabi mo? Pupunta ako dyan? Dalhin mo ako sa Cheng Group, may problema? Tayo na. Hindi ba ito si Young Master He na naghigante? Paano siya nabugbog ng ganyan? Ang pamilya He ay may anak na suwail. Naparito kami upang humingi ng tawad sa pamilya Chen. Napakaraming reporter. Huwag kang magpakita. Kaya ko ito. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala dahil maraming tao, hindi nila ako magagalaw. Zizi, patawarin mo na si Hiyang. Nakikiusap si tatay sa'yo. Tama na. Nagtitipon kayo at gumagawa ng gulo, nagsasagawa ng moral na pamimilit. Ano ba ang gusto ninyo? Zizi, buti na lang dumating ka. Tingnan mo. Si Hiyang ay pinagpalo ng husto namin ng matanda. Nakapaghiganti na kami para sa iyo? Patawarin mo na si Heyang. May asawa na ako. Hindi sa akin ang magpatawad sa kanya. Zizi, hindi mo dapat sabihin yan. Ikaw lamang ang aming tinatanggap na manugang ng pamilya He. Kung hindi mo papatawarin si Hiyang ngayon, papatayin ko siya sa pagpalo dito mismo. Zizi. Alam kong mahal mo pa ako. Patawarin mo ako. Miss Chen, patatawarin mo ba si Young Master He? Dahil narito na ang lahat, magsilbi kayong saksi para sa akin. Ako si Chen Zi ay hinding-hindi magpapatawad sa mga nagtaksil sa akin. Zizi. Alam kong mahal mo pa ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Bitawan mo ako. Lahat, bilisan nyo at kunan nyo ng video. Pinatawad ni Zizi si Heyang. Balita, pinatawad ni Chen Zi si Heyang. Bilisan nyo at kunan nyo na. Bilisan nyo at kunan nyo na. Zizi. Parang si Tito ang taong iyon. Mahal, pumunta tayo sa Amerika at manirahan. Malayo sa lahat ng kaguluhang ito. At mamuhay tayo sa sarili nating munting buhay. Tayo, kontratang kasal lang tayo. Huwag kang masyadong madala dito. Ako ang presidente ng Chen Group. Hindi ako isang maliit na babaeng kayang mamuhay ng ordinaryo. Hindi kita kailanman itinuring na maliit na babae. Nag-aalala lang ako sa'yo. Aayusin ko ang pamilya He sa lalong madaling panahon. Ang nangyari na ngayon ay hindi na mauulit. Sa totoo lang, si Hiyang at ako... Chenzi, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa bahay ka. Paano niya ako nasundan dito? Buksan mo ang pinto para sa akin. Chenzi. Pesteng bata. Sinundan pa talaga ako dito? Papasok lang ako para uminom ng tsa. Hindi para sa mga aso ang tiyan namin. Kung hindi ka aalis dito ngayon, ipapalabas kita. Sino? Hinahanap mo ba ang duwag na iyon? Matagal na tayong nagtatalo dito at hindi siya nangahas lumabas. Anong pinapatunayan nito? Ipinapatunayan nito na takot siya sa akin. Sino ba ang hindi takot sa asong ulol? Sa Dragon City na ito, walang nangahas manggulo sa pamilya He. Gusto kong makita kung nangahas ang duwag na iyon. Nene. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako interesado sa mga lalaki.
Aray. Lumayas ka. Hintayin mo lang. Napakaganda. Marami kang hindi alam. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. May party pa tayong dadaluhan. Huwag kang mahuli. Balita ko nagmamadaling nagpakasal si Chenzi. Nag-asawa siya ng mekaniko ng kotse. Katawa-tawa talaga yan. Sitsi, hindi ba tayo lahat nagkasundo na isabay natin ang ating mga asawa? Bakit ka nandito mag-isa? Nasaan ang asawa mo? Nagpunta siya para iparada ang kotse. Malapit na siyang dumating. Wala bang tagapag-park sa pintuan? Anong klase ng kotse ba ang minamaneho ng asawa mo? At siya pa mismo ang nagpaparada? Isang motorsiklo. Ang panganay na anak ng Chen Group na ikinasal sa isang nagmomotorsiklo? Kaya pala ganyan ang pananamit mo ngayon. Huwag kang manghusga nang hindi mo alam ang buong istorya. Sa tingin ko ikaw, kahit gaano kamahal ang mga damit mo, hindi mo maitatago ang pagkabaduy mo. Sige. Gusto kong makita kung anong klaseng dakilang lalaki ang asawa mo. Hindi siya baduy kahit kaunti. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Hechuan, ang asawa ni Chenzi. Mahal, umalis na lang tayo. Masyadong baduy ang paligid dito. Isakay mo ako. Sige. Teka. Sandali. Narinig ko na ikaw si Hechuan, tama? Sabi lang sa amin ni Zizi na isa kang ekspertong mekaniko. Nagkataon lang na marami akong mamahaling mga sasakyan sa bahay na sira. Pwede bang ipaayos sa'yo? Pasensya na. Kinuha na ako ni President Chen. Hechuan? Ikaw nga talaga? Tatay? Nakita ko mismo, ang aswa ni Chenzi ay si Hechuan, yung nakababatang kapatid, ang aking tiyuhin. Tatay, ninakaw ni Hechuan ang asawa ko. May masama siyang balak. Kailangan mo siyang tawagin pabalik. Sige. Gusto ko talaga kang patayin. Tanga. Hindi ka pinakasalan ni Chenzi. Si Hechuan ang pinakasalan niya. Kung malaman ng iyong lolo, ano ang gagawin niya? Tiyak na ibibigay niya ang lahat ng shares kay Uncle. Malamang naisip din iyon ni Hechuan. Kaya bakit itinatago pa rin niya? Kaya, kailangan nating, bago pa man, maging katotohanan ang kanyang pakana, sugpuin natin ito. Tay, inalam ni Heyang, talagang nagpakasal si Chenzi sa iba. Ano? Tay, huwag kang magalit. Isang kasal lang. Hindi naman imposible ang diborsyo para sa kanila. Nasa honeymoon siya, bakit siya papayag na magdiborsyo? Kung ayaw niyang makipagdiborsyo, ang tanging paraan ay pagkabalo. Kailangan bang maging ganoon kalupit? Tay, para sa alyansang pag-aasawa ng ating pamilya at ng Chen Group, ano ba ang halaga ng isang buhay? Ang totoong lalaki ay malupit. Turuan mo lang siya ng leksyon. Itaboy mo siya, nakataya ang buhay. Huwag mong masyadong lampasan. So pumayag ba si Lolo? Matanda na ang matanda. Hindi sapat ang kanyang kalupitan. Pero ayos lang. Ako na ang bahalang ayusin ito ng malinis para sa kanya. Pero ang bunsong anak niya ay biglang pumanaw, hindi ko alam kung kakayanin niya ito. Buti matanda na ang matanda. Oras na para bumaba siya sa posisyon. Muntik nang matapos ang coaching ito. Ikaw na ang bahala sa natitira. May date ka ba? Ipinipilit ng asawa kong ipagdiwang ang kaarawan ko. Sige. Sino si Hechuan? Uy, hinahanap niyo ba ako? May nagbayad sa amin para kitilin ang buhay mo. Nakaka-interes. Pwede bang itanong kung magkano ang binabayad nila? Malaki ba ang bayad? Nagtatrabaho ka dito ng 10 taon.
baka hindi mo kikitain yan. Kung gayon sa kita ng 11 taong pag-aayos, mabibili ko ba ang buhay ko sa'yo? Ikaw? Ikaw na mayabang na mekaniko. Sa pagsasalita, magalang ka? Bakit ka gumagamit ng pang-uri? Doble ang ibabayad ko. Mabibili ko ba ang impormasyon ng kliyente? Bakit natin sila patulan? Lakad na! Talagang bulag kayo. Hindi ba kayo nagtanong? Nung nagbabakbakan si Chuan, sumususo pa kayo ng gatas. Ngayon ang importanteng date namin ng asawa ko, kaya maganda ang loob ko. Paninindigan ko pa rin ang aking sinabi. Sino ang nagbayad sa inyo? At magkano? Doble ang ibabayad ko. Layas kayo. Mahal? Baka kailangan kong sirain ang pangako ko. Tatay, uminom ka ng tsa. Tatay, ano ang nangyayari? Bigla akong nakaramdam ng hindi mapakali. Tawagan natin si Xiao Chuan at sabihan siyang mauna nang dumating. Dumating na ang presidente ng Chen Group. Chairman He, maligayang kaarawan sa iyong anak. Inimbitahan ko si Zizi. Ito ang unang pagpapakita ng kapatid ko pag-uwi niya. Malaking bagay ito para sa pamilya nating He. Kaya paanong hindi dadalo si Zizi? Tama iyan. Malapit nang dumating ang balita na binugbog si He Chuan. Gusto kong makita ang magandang ekspresyon sa mukha mo. Mangyaring umupo muna. Mamaya, darating ang bunsong anak ko at ipakikilala kita sa kanya. Wala akong interes sa sino man sa pamilya He. Ngayon, pumunta ako rito bilang paggalang sa iyo, matandang amo. Mayroon pa akong mahalagang appointment mamaya, kaya aalis na ako ngayon. May nangyaring masama. Dahan-dahan lang. Anong emergency? Malubhang nasugatan ng batang amo. Sinasabing... Ano raw? Sabihin mo na. Sinasabing wala na siya. Chairman He... Tatay. Lolo. Lolo. Tatay, hindi ka dapat maaksidente. Umapahamak? Ang He Group ay umaasa sa iyo. Opo, Lolo. Bumagsak ang matanda. Halos hindi nila mapigilan ang kanilang mga ngiti. Talagang mababangis. Bakit hindi sinasagot ng lalaking ito ang telepono? Saan ka pupunta? Ginagamot ng mga doktor si Lolo, kaya wala akong dapat gawin. Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Dahil hindi pa oras para umalis ka. Zizi, payo ko sa iyo na maghintay ka pa ng kaunti. Baka may sorpresa. Inililigtas pa si Lolo sa loob. Anong sorpresa ang mangyayari? Mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Tabi Dali, He Chuan! Nurse, ang pasyenteng kakadala lang, ano ang kalagayan niya? malubha ang pinsala sa kanyang ulo at 2 beses huminto ang paghinga niya habang papunta rito. Nandito ba ang pamilya ni He Chuan? Ako ang asawa ni He Chuan. Nakihingalo si He Chuan, pero re-negative ang dugo niya? Kulang ang supply ng aming ospital. Kailangan mong kontakin agad ang kanyang pamilya. Hindi na siya makakatagal. Dugong RH negative. Kreyang. RH negative ang dugo mo, hindi ba? RH negative nga si Hiyang. Pero Pakisagipin ang asawa ko. Anong gusto mong kapalit? Kahit ano ibibigay ko. Chensi, lagi kang sumisigaw at nagbabantang patayin ako. Ngayon natuto kang magmakaawa. Siya ang asawa mo. Wala akong pakialam. Yang. Labis na nagmamakaawa sa'yo si Zizi. Walang permanente. Demachmos naming par-spar. Ganun ba? Basta iligtas mo ang aking asawa,
Bibigyan kita ng bahagi ng Chen Group. Hindi lang bahagi ang gusto ko ring hiwalayan mo siya at pakasalan ako. May panahon kang mag-atubili. Ngunit wala siyang oras. Pipirma ako. Tatay, ngayong meron na tayong bahagi ng Chen Group, kahit pa magising si Lolo, wala na siyang magagawa. Napakaraming taon tayong pinigilan. Ngayon sa wakas ay makakapagmalaki na tayo. Mag-donate ka na ng dugo. Binabalaan kita. Kung gagawa ka ng anumang daya, mas gusto kong mamatay kasama ka kaysa hayaan kang makuha ang kahit sentimo ng Chen Group. Bakit hindi pa siya nagising? May problema ba sa dugo mo? Hindi ba sinabi ng doktor na malubha ang sugat niya? Hindi pa tiyak kung magigising siya. Kahit na magising siya, malamang na maging tanga siya. Nawang ang problema sa dugo ko. Bantayan mo ang bibig mo. Ikaw na ang aking fiancé ngayon. Hindi na siya ang asawa mo. Bakit ka sumisigaw? Binigyan ko siya ng dugo. May bisa na ang ating kontrata. Bilisan mo at maghanda. Magkakaroon tayo ng kasal. Pagkatapos ng kasal, makikipaghiwalay ka at agad siyang pagpakasal. Naunawaan ko. Napagkasunduan na ito ay isang marriage of convenience. Pagkatapos ng kasal, hindi tayo makikialam sa isa't isa. Huwag mo akong istorbohin. Tiyuhin. Sa loob ng maraming taon, binantaan mo ang aking ama at ako. Ngayon, nasa bingit ka na ng kamatayan. Ang asawa mo sa'y magpakasal sa akin. Ito ang nararapat na parusa sa iyo. Asawa. Kising ka na. Mahal. Ho, Chuan. Gusto kong hiwalayan ka? Bakit? Nakipagkasunduan akong magpakasal kay Hiyang. Paano yun nangyari? Alam mo ba kung ano ang nagbigay sa akin ng lakas? Ikaw. Anong biro ito? Totoo yon. Kailangan mo ng agarang pagsasalin ng dugo. Ang blood bank ay walang Rh negative na dugo. Ngunit si Heyang lang ang may kaparehong uri ng dugo mo. Binantaan niya ako. Upang mailigtas ka, kailangan kong magpakasal sa pamilya He. Pumayag ka? Masyadong kritikal ang kalagayan mo. Napilitan akong pumayag. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Ako ay kay Heyang. Basta't mabuhay ka ng maayos, iyon lang ang mahalaga. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Bibigyan kita ng maraming pera, pumunta ka sa ibang bansa at magpagaling. Itong walang hiya. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya? Paano haharapin ng isang mekaniko si Heyang? Bahala na ako. Hindi ko patatawarin ang pamilya He. Hindi, galit na galit siya sa pamilya He ngayon. Hindi ko masasabi sa kanya ang aking tunay na pagkatao. Sasabihin ko sa kanya ang totoo pagkatapos kong harapin si Heyang. Mahal, mananatili ako at tutulong sa iyo. Ang linis ng mga kamay, hindi ko hahayaang hawakan niya ang hindi niya dapat. Mabuti? Pumunta ka sa Europa at magpahinga ng mabuti. Hintayin mo akong sunduin ka. Sige. Gagamitin ko ang oras na ito para harapin si Heyang. Mahal? Sunduin mo ako agad. Ang tagal mong magpalipas ng oras. Huwag mong sabihin na may relasyon ka pa sa kanya. Siya ang asawa ko. Sino ka ba? Sigurado ka bang mag-a-abroad siya? Kung aabalahin ka pa rin niya, hindi ko siya pakakawalan. Hindi siya tulad mo. Tinutupad niya ang mga pangako niya. Mabuti. Kung gayon, kunin na natin ang sertipiko ng kasal ngayon. Mula ngayon, ako na ang legal mong asawa.
magpakasal muli sa parehong araw ng diborsyo. Kung malalaman ng media, mapapahiya ang pamilya He dahil sa'yo. Gano'ng katagal bago mo makuha ang sertipiko? 1 linggo. Sige, tingnan natin kung ano pang mga pakulo ang magagawa mo. Kuya, Boss, sa wakas nakipag-ugnayan ka sa amin. Pumunta ako sa iyo upang humingi ng tulong mo. Kung may anuman, sabihin mo lang, dadaan kami sa apoy at tubig at hindi magdadalawang isip. Gusto kong tulungan mo akong mabawi ang iyong hipag. Ang Shen Group, na dating hindi ako pinapansin, ay talagang dadalaw na ngayon. Nakuha mo na ngayon ang lahat ng bahagi ng Chen Group. Sa buong Long City, sino ang maglalakas loob na manginsulto sa atin? Presidente Shen, huli ka. bumisita ako para sabihin, ang aming Shen Group ay hindi na makikipagtulungan sa He Group. Nangahas kang manginsulto sa pamilya He. Alam mo bang si He Yang ay ikinasal na sa presidente ng Chen Group? Ang pamilya He? Kailan naging pinuno si He Yang? Anong ibig mong sabihin? Si He Chuan ay aking kuya. Ano sa palagay mo ang ibig kong sabihin? Hindi ba siya nag-abroad? Sino ang nagsabing nag-abroad ako? Kaya ikaw pala ang nagdudulot ng kaguluhan. Sa loob ng maraming taon, hindi kita kinokontra dahil sa respeto kay Itay, ngunit ginusto mo ito, kaya kailangan kong maging mahigpit sa iyo. Hichuan, nagsiselos ka lang sa akin? Sinisikap mong lokohin ako, tupang agawin si Zizi. Nang bumalik na siya sa akin, huwag mo nang isipin na agawin siya. Ako pa ang manloloko. Ako ang nagligtas kay Zizi noon. Ngunit ipinadala mo ako sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang aking pagkatao upang lapitan si Zizi. He Yang, ikaw ang laging pumalit sa akin. Zizi, kasal ka kay He Yang at may problema siya ngayon. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Naibigay ko na sa kanya ang stock ng Chen Group. Ano pa bang magagawa ko? Zizi, ikaw bilang presidente ng Chen Group, tulungan si He Yang na makakuha ng loan sa bangko. Binantaan mo ako sa buhay ng asawa ko. At ngayon, gusto mo pang gamitin ko ang Chen Group para tulungan kang makakuha ng loan. Huwag mo na iyang isipin. Nagkamali ako nun, pero pinakasalan mo ako, kaya pareho tayong nanganganib. Zizi, hindi mo pwedeng panoorin lang na lumubog ang barko ng pamilya He, hindi ba? Kung lumubog ang barko ng pamilya He, pumalakpak at magsaya lang ako. Sa ganyang ugali, kung maaksidente muli ang dating asawa mo, walang mag-donate ng dugo sa kanya? Sa tingin mo ba, tanga rin ako gaya mo? Hindi na ako maloloko sa parehong trick? Nakontak ko na ang blood bank. Maraming Rh negative na dugo doon. Umalis ka na at huwag mo na akong pakitaan. Patayin ka, at ang pera ng Chen Group ay mapapasa akin lahat. Nakolekta na ang ebidensya. Kasi namin ni Hiyang na gumamit siya ng hindi patas na paraan para pilitin ka at balak ka ring patayin para sa pera mo. Yung kasunduan sa paglipat ng stock na pinirmahan mo dati ay ganap nang nabaliwala. Mabuti. Kung kikilos ako laban sa kanya ngayon at sasaktan ko siya, kaya mo bang i-handle para sa akin? Si Hiyang ay nagtangkang saktan ka, kaya iyon ay self-defense. Ano ang gusto mo? Mahal. Kaya naayos ko na ito. Ligtas ka na ngayon at makakabalik ka sa bansa anumang oras. Ganyan talaga ang asawa ko, talagang kahanga-hanga. Maghintay ka sa akin, babalik ako sa lalong madaling panahon. Ginoong Chen, ang mga bulaklak para sa pagdalaw kay Ginoong He ay nabili na. Kumusta si Ginoong He? Nakalabas na siya, ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga. Pupuntahan ko siya ngayon. Ngayong nag-away na tayo sa pamilya He, bakit gusto mo pa ring bisitahin si Ginoong He? Makatuwiran naman si Ginoong He. Ipapaliwanag ko sa kanya ng malinaw ang buong pangyayari. Oras na para ayusin ang usapin ng pamilya He.
Magpahinga ka na lang ng mabuti. Hee Chuan, paano naging posible? Nasa ibang bansa pa siya. Malamang nagkamali ako ng nakita. Imposible. Hee Chuan? Pamilya Hey? Sino ba talaga siya? Bakit nag-aayos ka pa rin ng mga sasakyan? Ang checking ibinigay ko noong huling beses ay hindi sapat. Alam niya na pinakaayaw ko ang pandaraya, ngunit nagsisinungaling siya sa akin sa lahat ng panahon. Mahal, namimiss kita. Pwede ba akong bumalik para makita ka? Sige. Halos naayos ko na ang mga usapin sa pamilya He. May isa na lang bagay na kailangang tapusin. Sorry, mahal. Nagsinungaling ako sa'yo. Kakabalik ko lang. Pwede mo ba akong sunduin? San ka? Ipapadala ko sa'yo ang address. Naghihintay ako sa'yo. Maingat kong pinili ang singsing na ito. Iniisip ko kung magugustuhan ito ni Zizi. Huwag kang mag-alala. Walang babaeng hindi magugustuhan. Ang ganyang kalaking brilyante. Iba si Zizi. Tama. Ayos lang sa kanya na nagpanggap kang mekaniko. Talaga na ngang may kakaibang panlasa siya. Ang tagagal ko nang nagsisinungaling sa kanya, iniisip ko kung mapapatawad niya ako. Pinaghirapan mo ng husto ang proposal. Tiyak na maaantig siya kapag nalaman niya. Di ba? Sana nga Nandyan na siya. Zizi. Ngayon ako naman ang magpo-propose sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Hansawen? Zizi. Sa pagkakataong ito, nagpo-propose ako sa'yo. Papakasalan mo ba ako? Ang paghahanda ng ganitong proposal ay siguradong malaking gastos, di ba? Ang divorce settlement na ibinigay ko sa'yo, sapat ba ito? Hindi ko ginamit ang pera mo. Totoo yan. Sa ganyang kaliit na halaga ng pera, paano mo kayang bumili ng ganyang kalaking singsing na brilyante? Zizi. Herchuan. Ay nako! Dapat kang tawaging Master He. Matapos magpanggap na mekaniko ng napakatagal, hindi mo ba ipagpapatuloy ang pagpapanggap? Ikaw? Alam mo na ba? Ang damdamin ng isang sinungaling, hindi ko ito pinapansin. Ako si Chenzi. Zizi. Patawad. Ako... Wala sa inyong mga lalaki sa pamilya, He ang may kwenta. Basura. Zizi, nagkamali ako sa'yo noon, ngunit totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Sinabi ko na, ang sino mang magloko sa akin hinding-hindi ko patatawarin. Ikaw at si Hiyang ay parehong walang kwenta. Isipin mo na lang na bulag ako noon. Huwag ka nang magpakita sa akin mula ngayon. Zizi. Tagay, Ate, tagay kita. Astig. ang mga lalaki puro basura. Naglalaro lang sila. Paano ako napaibig muli? Tama ka, ate. Ate, lagyan kita ng alak. Hindi ba ako nandito para sa'yo? Bakit mo pa sila tinawag? Pwede akong tumawag ng kahit ilan. Basta masaya ako, kaya kong gawin ang anuman. Tama ka, ate. Ate, tagay kita ulit. Ako, si Chenzi, ay dapat mabuhay ng ganitong buhay na malaya at walang pakialam. Anong walang kwentang pag-ibig? Impyerno, impyerno! Ate, ingat, ingat. Sandali, sandali. Gusto ko ito. Hindi ka taga rito. Nagnanakaw ka ng negosyo? Marami akong pera. Basta sundan mo ako, magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Tingin ka sa taas. Zizi, mag-usap tayo. Nagbabayad ako kaya gagawin mo ang sasabihin ko. Anong ugali yan? Umalis ka! Bitawan mo ako?
Hinding-hindi kita pakakawalan. Nagbabayad ako para magsaya. Ayoko sa mga dumidikit. At sa lahat ng mga taong ito, pinili mo ako kahit hindi mo nakikita ang mukha ko. Ibig sabihin, nasa puso mo ako. Gusto ko lang makita kung gaano ka kapangit. Tingnan mong mabuti, pangit. Pamilyar ba sa'yo ang lugar na ito? Ang ziring nangyayari sa akin. Mainit ang buong katawan ko. Bakit ang lalaking ito ay kamukhang-kamukha ni H1? Paborito mo, ate? Chenzi, lumabas ka para magsaya. Bakit iniisip mo pa rin ang sinungaling na yon? Masama ang timpla ko. Alis na ako. Chenzi, huwag kang magpanggap na lasing. Mahal mo ako. Ano ang mali sa akin? Talagang nanaginip akong kasama si H1 magdamag. Mahal? Gising ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi ito panaginip. Mahal? Ang ganda mo kahit walang makeup. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hindi nakita? At kung gaano kita na-miss? At Chenzi, hindi ka maaaring patuloy na magkamali. Duakit. Sapatos. Mahal, binigyan mo na naman ako ng pera. At napakarami naman ngayon. Nagsumikap ako ng husto kagabi. Kaya karapat-dapat ang anumang ibigay mo sa akin. Ang binatang amo ng pamilya ay nagbebenta ng kanyang sarili. Kaya natural na karapat-dapat siya sa magandang presyo. Pakasalan mo ako. Hello! Matagal na tayong hindi nagkita, ate. Huwag mo akong hawakan. Simula nang kunin mo akong male model, huwag kang maghanap ng iba. Miss Chen, pangako mas magaling ako kaysa sa kanilang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige. Dahil handa si Mr. He na makipaglaro sa akin, kayang-kaya ko rin iyon. Hi ate, magandang gabi. Chenza, kasama mo ang asawa mo? Hindi na siya ang asawa ko ngayon. Siya na ang alaga kong male model. Isang male model, magaling. Pwede bang subukan ko siya? Gusto mo siya? Ibibigay ko siya sa'yo. Sawa na nga ako sa kanya. Chenzi, huwag kang magpalabis. Ano? Hindi ka ba yung tipo na para sa lahat? Chenzi, maaari mo ba na akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ang huling beses. Zitze, sumusumpa ako na hindi na kita lolokohin pa, and kung gawin ko ito, mamatay nawa ako ng kakilakilabot. Matatanda na tayong lahat. Sa tingin mo ba dahil sa sumpang ito, mapapatawad kita? Mahal? Huwag mo akong tawaging mahal.
Uy, bakit? Bakit kung talagang mahal mo ako at mahal din kita, hindi ba tayo pwedeng magsimula muli? Inaamin kong gusto ko ang katawan mo. Pero may makikita pa rin akong mas bata at mas magaling. Hichuan, ang paraan ng paluloko mo sa akin, hindi ko makakalimutan habang buhay. Lagi kong ipapaalala sa sarili ko na huwag basta-basta magtiwala sa iba. Hindi ko talaga intensyong magsinungaling sa'yo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magmaneho ka. Boss? Nung dinukot ka ni Heyang, labis na nag-alala si Hechuan. Sa tingin ko, tapat siya sa'yo. Pero ano bang halaga ng katapatan? Kapag naging taksil, hindi na mapapatawad. Ang ina ko noon, paulit-ulit na pinapatawad ang ama ko at sa huli, bukod sa namatay sa pighati, walang nakuha. Hinding-hindi ako magiging katulad niya. Tatay, patawarin mo ako. Matanda na ako. Kung tatalikuran mo ako ngayon, paano na ako mabubuhay, tatay? Itinago mo sa akin at ipinapatay mo sa akin si Xiao Chuan? Ngunit hindi mo inakala ang araw na ito. Tatay, inaalihan ako. Nagpakatanga ako sandali. Dahil ligtas na si Hechuan, patawarin mo na ako, tatay. Lolo, ang aking ama ang may gawa nito? Wala akong kinalaman. Matanda na ako, ngunit hindi pa ako ulyanin. Nalaman mo na si Xiao Chuan ay nagpakasal kay Chen Zi, kaya dinaya mo ang iyong ama? Pinaaway mo kami ni Xiao Chuan. Kayong dalawang halimaw. Mas masahol pa kayo sa mga baboy at aso. Lolo, mali ako, mali ako. Ako ang sarili mong apo. Hindi mo ako maaring pabayaan. Mga bodyguard, itapon ninyo ang dalawang halimaw na ito. Opo, sir. Tatay, ako ang panganay mong anak. Tatay! Lolo, Nagbebenta ng sarili ang batang amo ng He? Siyempre, nararapat siya sa magandang presyo. Xiao Chuan, pinalayas ko na ang panganay mong kapatid at si He Yang. Ngayon nasa iyong mga kamay na ang He Group. Kailangan mong magpakatatag. Wala akong ibang gusto kundi si Chen Zi. Hindi maaari iyan. Ngayong gabi ang iyong piging ng paghalili. Inimbitahan ko ang lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Dragon City. Darating din si Chen Zi. Inaasar mo na naman siya. Halika rito. Anong meron? Huwag guluhin ang mabait na babae. Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo. Salubungin natin ang bagong presidente ng He Group, si He Chuan. Kumusta, kuya? Kilala niyo ba si Xiao Chuan? Siyempre, siya ang pinuno ng supercar club natin. Kung wala siya, hindi tatakbo ang sasakyan natin. Dati, akala ko naglalaro ka lang. Pero ikaw, may connection na sa Longcheng, matagal na. Ang nakabase sa ibang bansa, misteryoso, pangalawang anak ng He Group. Ikaw pala? Si He Chuan. Sabi ni Chen Zi mekaniko ka, magaling siyang magpanggap. Tatay, di mo ba sabi darating si Chen Zi? Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba kilala ang babae mo? Lagi siyang dumarating bilang grand finale. Ang presidente ng Chen Group, si Miss Chen Zi ay dumating na. Zizi, nag-aalala ako na baka hindi ka dumating. Salamat sa pagpunta mo. Huwag mo akong intindihin ng mali. Nandito ako para suportahan ang aking kasosyo sa negosyo sa kaganapang ito, hindi dahil sa iyo. Mabuti naman,
Ano ang mabuti riyan? Buti na lang minana ko ang He Group. Kaya meron ka pang pagpaplanuhan. Nakababagot. Dahil negosyo ito, sasamahan ko ang aking kasosyo sa negosyo para sa pambungad na sayaw. Wala ako sa mood. Wala ka sa mood? O natatakot ka ba? Isang sayaw lang naman. Bakit ako matatakot? Ngunit linawin ko, nandito ako para sa negosyo, nakikisama lang, hindi dahil sa panunukso mo. Sige, mahal kong asawa. Zizi. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay hindi ko naipakilala ang aking pagkatao sa iyo sa tamang panahon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahulog ka muli sa akin. Chenze, mga salita ng mga lalaki ay pawang kasinungalingan. Huwag maniwala sa kahit isang salita. Hoy! Bakit hindi mo ako sinalo? Takot kang maloko. Chuan, tulungan mo akong tumayo. Para sa asawa ko lang. Lumayo ka. Anong asawa? Iniwan ka na ni Chenzi. Maayos naman ang kasal namin. Tigilan mo ang paninira. Sinabi sa amin ni Chenzi na masarap ka. Kung may gusto, sa kanya na. Ate, kararating lang namin. Bakit lumabas ka na? Lalabas ako para huminga. Sabi ko, humanap ka ng tsansa para magbalikan kay H1. Nakinig ka ba sa akin? Hindi. Ikaw na sutil na bata, bakit ka matigas ang ulo? Hindi ka gaya ko. Are, si Kuya Hetchuan ay gwapo at mayaman. Sayang kung palalampasin. Tama, kung ayaw mo talaga sa kanya. Sa pamilya na lang. At kay Lulu na lang siya. Ginoong He. Ikaw ba ang ama ni Chenzi? Oo, ito ang kapatid ni Zizi. Si Lulu, batiin mo ang ikalawang Ginoo. Kumusta, Hetchuan? Mag-usap kayong dalawa? Nagkaroon ka ba ng relasyon kay Hiyang? Sa tuntunin ng pamilya, dapat mo akong tawagin tiyuhin. Hetchuan, mali ang pagkaunawa mo. Wala akong relasyon kay Heyang. Ang gusto ko ay ikaw. Hetchuan, kamukha ko ang aking kapatid. Kung hindi mo siya makalimutan, kunin mo akong kapalit niya. Pasensya na. Ang mga taong gumagawa ng masama ay nakakadiri sa akin. Ikalawang Ginoo, kukunin ko ang lugar ng aking kapatid upang pisikal na magustuhan mo ako at kalimutan mo na siya tuluyan. May 6 akong salita para sa iyo. Hindi mo ito karapat-dapat. Umalis ka na. Hetchuan, mahusay ako sa kama. Subukan mo lang at makikita mo. Chenze, sa tingin mo ba ay napakahusay mo? Ipakita ko sa iyo ang aking alindog. Hetchuan, kahit gaano ka pa kababa, para maging tagasunod ni Chenzi, hindi ka niya mahal. Ano ni ngayon? Sa buhay sa mouth, siya lang ang mahal ko. Zizi, maawa ka. Hayaan mong mapunta kay Lulu si Hetchuan. Diborsyado ko na siya. Hindi ko pinigilan si Lulu na magpakalapit sa kanya. Ano pa ang gusto mong isuko ko? Kalimutan mo na, bitawan na si Hetchuan. At bitawan ko na rin ang sarili ko. Ayusin mo ang blind date ko. Kapag ikinasal na ako, susuko na si Hetchuan. Bro,
Sa wakas nakipag-ugnayan ka sa amin. Pinapunta kita dahil kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo lang, Dadaan kami sa apoy at tubig ng walang alinlangan. Tulungan mo akong hanapin ang bayaw mo. Kamakailan sa bar, lahat ng mga batang gwapo at mga manyakis ay hindi pinapayagang magtrabaho. magaling, Mukha kang talagang pamilyar. Nagkita na ba tayo? bayaw. Noong pumunta ako sa garahe ng kapatid ko para magpaayos, nakita mo ako. Anong tawag mo sa akin? Bayaw. Hipag, ikaw ang babae ng aking kuya. Mananatili kang hipag ko. Kung gayon, bakit ka nakipag-blind date sa akin? Hipag, ang kuya mo ay hindi naniniwala sa Budismo. Ngunit para sa iyo, nagpatira pa siya sa harap ng estatwa ng Buddha. Pakiusap, patawarin mo siya. Ipinapangako ko, mula na ngayon, ituturing kitang parang isang buhay na Buddha. Binibining Chen, hindi ako narito para sa blind date. Narito ako upang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagpapadama kay Hichuan ng pinakamalalim na sakit sa kanyang buhay. Anong sabi mo? Bilang kaibigan niya, hindi ko nais na patawarin mo siya ng maaga. Hipag, ikaw ang tunay na pag-ibig ng kuya. Talaga, wala siyang pag-asa ni hindi niya inaayos kotse ko. Paano kung makipagbati ka sa kanya? Hindi ako naniniwala. Lahat ng lalaki sa Dragon City ay mga tauhan ni Hichuan. Gusto mo ng blind date? Paano ako? Anong ginagawa mo dito? Sa ganitong kalaking blind date, paanong hindi sasabihin sa akin ng aking nakababatang kapatid? Akala ko noon na mekaniko ka lang. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito ka kagaling. Hindi ko nakita ang halaga mo. Kung walang kakayahan, paano ako maglalakas loob na maging asawa mo? Pakiwasto ang tawag mo. Sa pagitan nating dalawa, wala nang relasyon. Umalis ka. Huwag mong guluhin ang blind date ko. Sabihin mo, bakit ka nakikipag-blind date? Kaya mo bang bitawan ang ating damdamin? Wala kang pakialam. Sa halip na makipag-blind date, bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Sa Longcheng, walang lalaking mas magaling pa sa akin. Kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ako lalapit sa'yo. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Zizi, hindi kita bibitawan. Kung gayon, patitigilin kita sa kalasingan. Binuhusan mo ako ng kape. Ibig sabihin may pakialam ka sa akin. Hindi tayo maaring maghiwalay. Sino ang nagpahintulot sa iyo na maghubad? Ang susunod na blind date ay sa Hepping Park. Huli ka na sa blind date, talagang hindi ka maaasahan. Zizi. Hichuan, baliw ka ba? Para kang multong ayaw umalis. Zizi, huwag kang umalis. Kung gusto mo, mag-usap tayo. Bakit ka nanggugulo? Paano mananalo kung walang kilos? Hayaan mo akong matapos. Anong sasabihin mo? Nahulaan ko na? Hichuan, ang mga salitang walang patunay ay hindi ko paniniwalaan. Ito ang gusto kong sabihin. Zizi, sa buong buhay ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Wala akong ibang hiling, isang pagkakataon lang na mapatunayan ang sarili ko. Pwede ba? Sige.
Pinasakit mo ako ng husto, ngunit nandito ka sa pantasyang ito, nangangarap. Kahit mamatay ako, hihilahin ko kayong lahat sa impyerno kasama ko. Heyang, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pinalayas mo ako sa pamilya, he. Wala na akong anuman ngayon. Papatayin kita para makaganti kay Hichuan. Bakit hindi mo na lang pinatay si Hichuan? Dahil ang pagpatay sa'yo ay mas nakakasakit sa kanya kaysa pagpatay kay Hichuan. Bakit? Hindi ka ba nagtaka? Kung sino ang nagligtas sa'yo 10 taon na ang nakalipas? Si Gatsai yun. Sino ang mag-aakala na noong panahong iyon ay lubos na ang pagmamahal niya sa'yo? Imposible. Malinaw kong naaalala na ang taong nagligtas sa akin ay may sugat sa kamay. Ngunit sa braso ni Hichuan ay walang anumang peklat. Siyempre, wala. Nung panahong iyon, dinaya siya ng tatay ko para pumunta sa ibang bansa upang ipatanggal ang peklat. Sino ka ba talaga? Huwag mo akong hawakan. Pakakasalan mo ba ako? Pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Papatayin kita? Presidente, natuntunan namin si Madam. Papunta na ako. Hindi ka makakatakas? Saklolo. Hichuan, Hichuan. Sige, sumigaw ka. Tawagan mo si Hichuan para kunin ang bangkay mo. Suzu. Suzu, huwag kang matakot. Nandito ako. Presidente, Dalhin siya sa himpilan ng pulis. Sampung taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako. Alam mo na pala ang lahat? Kung hindi sinabi sa akin ni Hiyang, itatago mo ba ito magpakailanman? Galit ka pala sa akin mula pa noon. Natakot ako na baka hindi mo ako paniwalaan. Nagkaroon din ako ng mga pansariling hangarin. Gusto kong gamitin ang utang na loob mo dahil hindi talaga ako mabubuhay nang wala ka. Kung hindi sinabi sa akin ni Hiyang, itatago mo ba ito sa akin habang buhay? Galit ka sa akin sa buong panahon. Natakot akong hindi mo ako paniniwalaan kahit nasabihin ko. Nagkaroon din ako ng masamang pag-iisip na gamitin ang iyong pasasalamat para i-blackmail ka magpakailanman. Dahil hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, tayong dalawa, hindi sana nasayang ang napakaraming oras. Muntik na tayong magkahiwalay habang buhay. Kahit ngayon, kapag naiisip ko ito, takot na takot pa ako. Hindi tayo. Hanggat mahal natin ang isa't isa, hindi tayo magkakalayo. Gusto mo bang isuot ito at maging asawa ko? Bakit may dala kang singsing? Zizi. Papakasalan mo ba ako? Hayaan mong samahan at protektahan kita habang buhay. Ipinapahayag ko kayo na ang nobya at nobyo ay opisyal ng kasal. Ipinapahayag ko, ang ikakasal ay opisyal ng kasal.
Binabati kita, amo. Ikaw rin? Ang daming abay na lalaki, pero isa lang ang abay na babae. Sige, pagkatapos ay hayaan siyang pumili ng isa sa atin. Wala na ba akong dahilan upang mabuhay? Hindi basta-basta makukuha ang sekretarya ko. Pero gusto naming lahat ang abay na babae. Anong kalokohan? Pinasuka ang asawa ko? Bro, inosente kami. Wala kaming sinabi. Hindi ba? Eksakto. Wala itong kinalaman sa kanila. Buntis ako. Ang galing, magiging tatay na ako.